mananampalataya, pinamumuhay niyo ba ang aking aral, turo at salita? Naghahanda na pa kayo sa aking pagdating? Ano bang oras ay maaari akong dumating? Lagi kayong maging handa na tapat na sumusunod sa aking mga kalooban. Good morning mga kapatid. Tunay na ba talaga tayong handa? At tunay na ba talaga tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ito ang itinatanong sa atin ng Diyos at ito rin ang imimensahe sa atin ng Diyos. Sino sa inyo rito yung nagsugal nung araw? Kasi alam nyo, lumaki kong sugarol. Alam nyo, very thrilling ang sugal eh. Natatalo, nananalo, nandun yung excitement. Ngayon, ang buhay natin, it is a gamble. Ikaw ay tataya, ikaw ay matatalo o mananalo. Kaya kung hindi nyo na-experience yung pagsusugal nung araw, itong buhay na to ang experience ng sugal. Kasi tataya ka eh. May itataya ka. Itataya mo buhay mo. Ngayon, dun ba sa tatayaan mo, nakakasigurado ka, panalo. Meron. Merong sure win. Ang sure win, Diyos. Ngayon, kung hindi ka tataya sa tamang tatayan mo, matatalo ka. Eh, minsan ka lang mabubuhay. So, isipin natin mabuti, saan ka tataya? Ito, todo mo pagtaya eh. Kasi nung araw, alam nyo, mga kapatid, ang maraming sugal nung araw eh. Napakarami ko na-experience na sugal. Pero nandun talaga yung excitement eh. Kaya ako naging sugar, ang sarap magsugal eh. Ngayon nakikita nyo, ang sarap din sumamba. Pag sumasamba ka, may presensya ng Holy Spirit. Ngayon yung buhay natin araw-araw, ikaw ba'y nakakasunod sa Diyos? Ang gusto kong bigyan ng emphasis sa inyo, life is a gamble, it is a choice. Ang buhay ay pagpili. Pipili ka ng buhay na gusto mo. Ngayon may inilaan na buhay ang Diyos sa bawat tao. We are very, one of a kind, a very unique person. Hindi tayo pare-pareho, iba-iba personalidad natin. Yung tablet natin, walang magkakamukha. Ang karakter natin, kahit mukha natin, walang talagang perfect na magkawa. Merong magkakamukha sa konti lang, pero yung magkamukhang wala. We are one of a kind. Kaya yung buhay na ibubuhay natin ngayon, ito ba'y tamang buhay? Naitaya mo ba yung tamang tatayaan mo? Go to the winner. Sino ba winner? Ang Diyos. Huwag kang pupunta kay Lucifer. Ito mo pangalan ni Lucifer, light bearer, pero ang simula ng pangalan niya, Lucifer. Kaya meron ako member dito, si Fer, Lucifer. Tumalikod yun eh, sa pananampalataya. Kaya tayo, there is no room for loser sa atin. We are a winner. We are the champions. We are the champions of the world. Tayo ay mananalo. Alam niyo, pag kayo nagsabong, meron kayong tatayan dun eh. Dalawa maglalaban eh. Meron at saka wala. Isa lang ang mananalo dun. Alam niyo, sa pagsusugal, kapag ikaw yung tinatawag na malas, kahit saan ka tumaya, lagi kang talo. Pero dalawa lang yung pagpipilian. Meron o wala. Tataya ka sa wala, ang mananalo meron. Tumaya ka sa meron, nananalo, wala. Malas ka nun, ibig sabihin, unfortunate ka. Pero sa word natin dito bilang, walang word na malas. Pinagpala. Kasi sigurado ang panalo eh. Pag nasa Diyos ka, sigurado panalo. Ngayon, kanino ka ngayon tataya? Para makatiya ka na panalo ka, alagad ka ng Panginoong Yesus, alagad ka ni Kristo. Ngayon, madali namang malaman kung ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus. Kasi may mga dekretong ipinatutupad ng apostol. Meron siyang ipinagagawa. Ang Espiritu Santo, ang Panginoong Yesus, may ipinagagawa sa atin. Pag nagagawa mo yun, sure win ka. Ang kailangan mong gawin, maging alagad ka ng Panginoong Yesus. Ngayon, ikaw ba'y alagad na ng Panginoong Yesus? Para maging alagad ka ng Panginoong Yesus, ituturo sa iyo lahat ng susundin mo para maging alagad ka ng Panginoong Yesus. Para maging practical tayo, ang unang-unang gagawin mo, aalisin mo ang sarili mo sa sumpa. So, gagawa ka ng tipan ng ikapot handog. Pag meron kang tipan ng ikapot handog, nanuluwalhati mo ang Diyos, wala ka sa sumpa. Ngayon, every Sunday, magwo-worship ka. Pagkat hindi mo mababayaan ang pag-worship eh.
Ngayon, ang Word of God ang magiging batayan ng buhay mo. Marami kang matututunan, malalaman na Word of God. Yun ang ipamumuhay mo. So sa ngayon, ikaw ba'y nabubuhay sa Word of God? Sabi ng prophet, anytime darating ang Panginoong Yesus, handa na ba tayo? Tunay ba tayong sumasampalataya? Alagad ka ba ng Panginoong Yesus? Kasi may sinasabi sa Matthew na kailangan maging alagad. Matthew 28, 19 to 20. Napakapalad ng iglesia natin kasi ito yung iglesia ng itinayo ng Diyos founded through apostles and the prophets. At ang basis ng pamumuhay natin, Word of God. Ngayon, kapag ikaw anak ng Diyos, alagad ka ni Kristo, Word of God ang basis ng buhay mo. So gagawin kang alagad. Ang gagawa ng pag-alagad, ang apostol. Si Brother Manny, ating apostol, na ilatag na lahat ng dekreto. Lahat ng kalooban ng Diyos. So nasa atin na lang ang pagpili, tataya ka ba? Itotodo mo ba buhay mo doon sa tataya mo, maging alagad ka ng Panginoong Yesus. Kasi ang Word of God, hindi pwedeng baguhin yan, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ito sabi ng Panginoon sa Matthew 28, 19 to 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Ang sinasabihan ng Panginoong Yesus dito, mga apostol, magsiyaon nga kayo, go! At gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. So sa lahat ng mga tao to, gagawin mong alagad ang lahat ng mga tao. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. So ang pagtuturo ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung ano gaganapin nyo. So kayo gaganap. Pipiliin mong ganapin nyo na maging alagad ka. So, tumataya ka ngayon sa sure win. Kapag ikaw nakataya na sa sure win sa Diyos, sa pananampalataya, gaganapin mo lahat ng utos para maging alagad. Ito mangyayari sa iyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, magugunaw pala itong sanlibutan na ito, mawawala. Sabi ng Panginoong Yesus, pag naturuan na kayo, naganap nyo na, naging alagad kayo, ako'y nasa inyo palagi. Ano ang ibig sabihin ng palagi? Always. Every second, every minute of the day, kasama ka ng Panginoong Yesus. Ayaw mo ba nun? Kasama ka ng Diyos minu-minuto, segundo, pero gagawin mo munang desisyonan na maging alagad ka ng Panginoong Yesus, pipiliin mo na maging tagasunod ka ni Kristo. Kasi that is a choice. Pero mo, pag tumataya ka, halimbawa, kahit sa wedding, luma, at saka bago. Pag tumataya ka sa wedding, may sistema yata doon. Hindi ko alam kung 39 numbers yun. Tataya ka ng dalawa, numerator tsaka denominator. Halimbawa, tataya ka 12, 14. Kailangan tumama yung numerator, denominator. So, ang hirap nun, out of 39 numbers, combination of 2. Pinakamadaling sugal na lang, sabong Meron, wala Tataya ka sa meron o sa wala kung ano mananalo. Ganun ang buhay Yes or no? Mananampalataya ka ba o hindi? It is to earn or not to earn. Gabi ba o araw? Yes ba o no? Pula ba, itim ba o puti? So, pipili ka. Sa pagpili mo, pipiliin mo ba maging alagad ka ng Panginoong Yesus? Ngayon, kapag pinili mo maging alagad ka ng Yesus, isasalang ka. Aapuyan ka. Isasalang ka sa kawali, ipipritos ka para lutuin ka ng todo. At lumabas ang pagkatotoo mo. Dadaan ka sa maraming pagsubok, maraming kahirapan. Para lumantad kung tunay ka. Kasi pag hindi ka sinubukan, paano malalaman? Diba? Paano mo malalaman na isang bagay kung di mo susubukan, ite-testing mo? So, ganun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Pero napakasarap, mga kapatid. Kasi mapapatunayan mo may Diyos. Ako, marami na akong patotoo sa inyo. Alam niyo rin yan na ang Diyos buhay na buhay sa iglesia natin. At itong taong ito, yung mula 2014, puro masaganang pagpapala ibibigay siya. Pero hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng kanyang katuwiran, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. At ang huli nito, buhay na walang hanggan. So, pipiliin mo yun. And that is a very sure with pananampalataya. 1 John 5:4. Sapagkat
ang sino mang nagbibinata na naman. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, so pipiliin mong born of God ka, born of Spirit, maging alagad ng Panginoong Yesus. Tatanggapin mo ang Panginoong Yesus ng buong buhay mo at susundin mo lahat ng aral niya. Yun ang ipinanganak ng Diyos. Ay dumaig sa sanlibutan. So talo mo na sa sanlibutan. Ang sistema ng sanlibutan, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yan ang sanlibutan. Talo mo na yon, yung gawa ng laman, yung lust of the eyes, tsaka yung kayamanan sa mundong ito na hinahanap lagi ng mga tao. At ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanlibutan sa mga tuwid ay ating pananampalataya. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Pagtitiwala sa Diyos. Pagbibigay ng buhay sa Diyos na susundin mo ang lahat ng gusto niya. Mabubuhay ka ayon sa kalooban niya. Yun ang pananampalataya. Ikaw ba'y sumasampalataya na? Galatians 2:20 ka na ba? Stop it. Stop it. Stop eating my leg. I eat meat, not fly. Can you scratch my back? Ako'y napako sa krus. Yung ikaw, yung dati mong pagkatao, ako dating pagkatao mo, ay napako sa krus na kasama ni Kristo. So yung datihan natin pagkatao, yung mahilig sa lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, yung makasanlibutan pagkatao, makalaman. Kasama na napako sa krus, kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. So take note, pag ikaw sumampalataya at naging alagad ni Kristo, hindi na mabubuhay ka sa gusto mo o sa nais mo, kundi kung ano na ang gusto ng Diyos. Kaya mo ba yan? Sabi ng Bible, Mark 9:23, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa sumasampalataya. Kayanin mo, kaya mo. So sasabihin mo na sa sarili mo, mananampalataya ka, kaya ko to, kaya mo. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So ganito na ba tayo? Ang Word of God na ba ang nabubuhay sa iyo? Ang Word of God na ba ang gusto mong ipamuhay? Ninanais mo ba araw-araw na mabuhay sa Word of God? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon. So hindi kahapon, ha? Ngayon ang kaligtasan, today is the day of salvation. Eh pag binasa ng Australiano, sasabihin, to die is the day of salvation. To die daw, mamatay. To die. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So madali, di ba? Madaling maintindihan kung paano ka maliligtas, madaling maintindihan kung paano ka mananalo at sigurado panalo. Ligtas ka talaga. 1 Corinthians 15. Ligtas ka, sigurado. Right over here. 1 Corinthians 15, 1-2. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, ang Word of God, si Kristo, na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. So, tatanggapin mo ang pananampalataya si Kristo at pananatilihan. Hindi ka tatalikod, hindi ka atras, mananatili kang alagad ng Panginoong Yesus. Disipulo ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. So sa pananatili mo sa pagiging alagad ng Panginoong Yesus, sinusunod mo lahat ng kalooban niya, ligtas ka. So sure win, di ba? You want to feel my hair? Kung, ito yung katiyakan talagang sure win, pero may gagawin ka. Kung matiyagan yung iingatan. So magtitiis ka, magtitiyaga ka, susundin mo talaga lahat ng gusto. Ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng pananampalataya mo, parang demonyo. Nananampalataya, nanginginig, pero hindi sumusunod sa Diyos. Ganun ba tayo? Nagkristyano ka, tinanggap mo si Kristo, pero ayaw mo sundin yung utos. John, papasok ka sa John 12. Picture you have on the head. How many fingers? John 12:48 ang babaksakan mo. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, ang siya sa kanya ay hahatol sa huling araw.
So, meron mga ganitong sabi, born again ako, Kristiyano, tinanggap ko Panginoong Yesus, yung aral. See if you could do it. Tinanggap mo ba? Ginagawa mo? Bautismo nga lang sa Espiritu Santo, hindi na nila tinatanggap eh. Hindi sila nagsasalita sa iba't ibang wika. Paano sasamba? Paano mo masasamba ang Diyos kung wala kang kapangyarihan sumamba sa Espiritu at katotohanan sa pagsasalita sa iba't ibang wika? Bautismo sa tubig, ay marami sila, baptize sila ng baptize eh. Pero yung may apostol at propeta, yung 1 Corinthians 12:28, meron ba sila? Are you feeling nice? So, umpisahan natin ng 27 para matiyak natin kasama tayo doon sa ililigtas. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Sabi, ang tagapagligtas daw ng katawan, si Kristo, siya ang ulo. Ang tinatanong, kayo nga ang katawan ni Kristo. So, tinutukoy yung katawan eh. At bawat isa sama-sama sangkap niya. So, bawat isa sama-sama sangkap ng katawan. At ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, unang-una, apostol. So, ang isang iglesia na kinabibilangan mo, pag ginawa kang alagad, may apostol na gagawa ng pagkaalagad. Ang ikalawa ay mga propeta, kaya may nagpo-prophesy sa atin, 2 or 3, every worship. Ikatlo yung mga guro, so marami tayong teacher. Saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala, at pagsasalita sa iba't ibang mga wika. So, nandun ka ba sa loob ng iglesia yun? O nandun? Ang tanong, ikaw ba naman ay alagad na ni Kristo? Sabihin mo, oo. O may tipan ka ba ng ikaputan doon? Lahat ba ng tinatanggap mo, tinatay sa offering mo? Hindi. O hindi ka pa alagad, nakasumpake. Ikaw ba'y sumasamba every Sunday para luwalhatiin ng Diyos? Sabi sa Hebrews eh, huwag mong pababayaan ang pagsamba, ang pagpupurit, pagdakila sa Diyos. Luwalhatiin mo ang Diyos na tinatangkilik mo, Proverbs 3:9. So, napakaparaming, ikaw ba'y nabautismo na sa Espiritu? Nagsasalita ka na ba sa iba't ibang wika? Nabautismo ka na ba sa tubig? Bahagi ka ng katawan ni Kristo? At nabubuhay ka ba araw-araw ayon sa Word of God? So, dito, proseso yan eh. Hindi naman mabilisan yan eh. Para din pagbubuntis yan eh. Hindi naman antimana, may baby sa tiyan eh. Di ba nagsimula muna sa sperm cell, sa egg cell? Tapos nagkaroon ng embryo, 2 months, 3 months na buo. Tapos 9 months, iniluwal. So, naging sanggol, lumaki. Ganon din tayo eh. Nung unang maborn na tayo, inakay pala tayo, hindi pa tayo marunong lumipad. Hanggang sa tinuruan tayo ng ating inang agila ang Diyos na lumipad. So, nagkapagpa ka, lumilipad ka. So, habang lumilipad ka, nakakapunta ka na sa gusto mong putal. Malaya ka na eh. Nagagawa mo na ang gusto mo. Pero, ayon pa sa Word of God. Kasi marami na dito sa atin na matured na rin eh. Pero meron pa rin hindi matured. Ang pagtatagumpay kasi kay Kristo, 1 Corinthians 15:57. Para makatiyak at tagumpay ka sa buhay, successful ang love life mo, ang pag-ibig mo sa isang babae o sa isang totoo according to the Word of God. Kasi ang pag-ibig natin, pag-ibig ng Diyos eh. At sigurado, pag ang pag-ibig mo sa isang lalaki o pag-ibig sa isang babae ay according to the Word of God, sigurado yung pag-iibigan na yun, masaganang masagana yun. Madali namang malaman eh, kapag kayo pinagtikap ng Panginoon eh. Minamahal ka ng babae, minamahal mo din yung lalaki. Pareho kayo nagmamahalan, that's the Word of God. Hindi yung isa na nagmamahal, tapos pipilitin pang mahalin siya. Hindi yun, sa TV lang naman nangyayari yun. Kung gusto mo ng tunay na pagmamahalan, according to the Word of God, 1 Corinthians 13 verse 4-8. At ang pagtatagumpay na yan sa pamamagitan ni Kristo. 1 Corinthians 15:57-58. Dadagwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So pag nagtatagumpay ka, kahit maliit o malaking bagay, hindi ikaw yun. Sa pamamagitan nyo ng Panginoong Hesus dahil sumasampalataya ka sa Kanya. So ang kaluwalhatian lagi sa Diyos, to God be the glory. Huwag mong aakinin ng kaluwalhatian. Kapag ikaw nagtagumpay sa buhay, matalino ka ngayon, galing sa Diyos siya, luwalhatiin mo siya, marunong ka, lahat ng ginagawa mo, nagiging successful, hindi ikaw yan. Diyos yan. Because you believe. At ang kaluwalhatian lagi sa at ang lahat ng pagsunod na gagawin mo, may kabuluhan lahat, nakasulat sa aklat ng buhay yan. Nakasulat sa Book of Life yan. Recorded yan. Pati kama, pati period, lahat.
Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos. So pag pinili mo ng maging Kristiyano, maging alagad ng Panginoong Yesus, magpakatatag ka, huwag kang makilos. Huwag kang mai-influensyahan ng kalaban. Lalaban ka ng pananampalataya. Magpapatuloy ka lagi sundin ang lahat ng gusto ng Diyos. Na laging sumasagana kayo sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Lahat ng ginawa mo, aanihin mo. Lahat ng itinanim mo, aanihin mo. Kaya pag ikaw nagtanim ng pagsunod sa Word of God, masagana ang buhay mo. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto thee. So ang magdadagdag ang Diyos, titignan lang ng Diyos kung totoo ka na talaga eh. Kasi ang pagnanasa nanggagaling sa Kanya. Ang paggawa nanggagaling sa Kanya, hindi sa iyo. Philippians 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. So, sasanayin mo sarili mo sa laging sumunod. Kasi kapag ikaw ay nasanay sa isang bagay, doon ka na masasanay. Halimbawa, lagi kang natutulog. Sanay kang matulog. Gusto mo tulog ng tulog. Sanay kang hindi mag-worship. Hindi ka na mag-worship. Sanay kang mag-worship. Worship ka ng worship. Kung ano yung kinasanayan mo, yun ang gagawin mo. Kaya sabi ng Diyos, magsanay kayo sa kabanalan. Magsanay kayo sumusunod sa Word of God. Para lagi kang sumusunod. Pag sanay kang mag-iikap at maghandog, talagang hindi pa dumadating yung sweldo mo, iniisip mo na, ikap at handog eh. Sanay ka eh. Pero pag hindi ka sanay mag-iikap at maghandog, malayo pa yung sweldo mo, iniisip mo na kung saan mo gagastusin yun. Kasi hindi ka sanay sa pananampalataya. Hindi ka sanay sumunod. Kaya sabi ni Pablo, yung lagi niyong pagsunod. Yun ang susi ng kasaganaan. Yun ang susi ng buhay na walang hanggan. Yung lagi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Work out your own salvation with fear and trembling. Siguraduhin mo sa sarili mo. Tiyakin mo alagad ka ni Kristo. Kasi lagi kang kasama ng Diyos pag alagad ka. And lo, I will be with you till the end of time. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba magsigurado? If I see you in heaven, yeah! We will see you in heaven, man. I will see you in heaven. Magkikita-kita tayo sa heaven. Pero may magkikita-kita pa rin tayo in the midst of the cloud before heaven. Tiyak yun. Sigurado yung mga kapatid. Ang siguraduhin mo lang sa sarili mo, alagad ka na ba ng Panginoong Yesus? Kailangan huwag tayong sumuntok sa hangin, siguraduhin mo. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So kung ikaw ay naiinganyo, nai-inspire gumawa, hindi ikaw yun. Inspirasyon ng Diyos yun. Pagnanasa yun ang binibigay ng Diyos na gawin mo. Pero kapag ikaw naman ay tinatamad, tamad na tamad sumunod, hindi rin ikaw yun. Inspirasyon ng demonyo yun. Ay sino ngayon ang pipiliin mo? Yung inspirasyon ng Diyos o inspirasyon ng demonyo? Ikaw ang mamimili. You will decide. Deuteronomy. Ikaw ang pipili. Kasi hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Binigyan niya tayo ng volition o free will. You are to choose. Mamili ka. Kahit sa pag-aasawa, pipili ka. Huwag mong pipiliin yung hindi mo mahal. Kasi lagi mo makikita mo mukha nun, araw-araw, ay nabubwisit ka. So ang buhay mo, buhay ng buwisit nun. Ang gustuin mo, yung mahal ka at mahal ka rin niya. Yung gusto mo makasama habang buhay. Yun ang pipiliin mo. Kasi minsan lang yun, di na rin uulitin yun. At ang buhay din natin, minsan din, hindi rin uulitin. So tiyakin mo sa sarili mo na ang pagpili mo, tama. Kasi hindi na ulitin ito, walang reincarnation. Sino may kasalanan pag napunta ka sa impyerno? Ikaw. Hindi mo piniling maging alagad ng Panginoon. Ang pinili mo, yung gusto mo eh. Yung lust of the flesh mo, lust of the eyes mo, yung pride of, yung makasanlibutan mong buhay, yun ang pinili mo. Pero itatakwil mo na yun pag naging Kristiyano ka eh. Ito, sabi ng Diyos, ito, aking tinatawag ang langit at ang lupa.
at pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So kasama yung binhi mo, mga anak mo. Ikaw at ang iyong binhi. So inilalatag sa iyo, kamatayan ba o buhay? Si Jesus Christ ba o si Satanas? Pagpapala ba o sumpa? Ang Diyos ba o si Satanas? Mamimili ka, pipili ka. Eh sabi naman ng Diyos, piliin mo yung buhay para magmana ka ng buhay na walang hanggan kasama ng iyong binhi. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpan ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibinigay sa kanila. So maliwanag ang Biblia. Hindi mahirap intindihin ang Biblia, hindi mahirap intindihin ang gusto ng Diyos. Ang mahirap, ayaw mong intindihin kasi. Ba't hindi mo intindihin para madali? Piliin mo, pinapipili ka lang, meron, wala. Sisigaw ka pag gusto mo, meron, meron. Pag gusto mo, 10 siya, no, yes. Kapag ayaw mo, ayaw mo eh. Alam nyo, kahit turuan natin ng turuan ng isang tao, pag ayaw niya, wala tayong magagawa. Walang kapangyarihan ng kahit sino sa kahit sino. Ecclesiastes 8:8. Kaya huwag kang mag-8:8. Ito sabi, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunjangin niya o ni mailigtas siya ng kasama na taglay niya. Ang kamatayan, hindi mo pwedeng pigilan. Nung naglalakad ako dito sa Evelville, may nakakwentuhan ako doon, tinanong niya, ba't ako pilay? Sabi ko, na-stroke ako eh. May bakal yan eh. Sabi niya sa akin, ang lakas ng loob mo, no? Nabuhay. Sabi ko, Brad, hindi malakas ang loob ko. Mahina nga loob ko eh. Alam mo ba kaya hindi ako namatay? Ayaw pa ng Diyos mamatay ako. Huwag niyo natin i-apply yun kasi ang tapang mo kaya ka nabuhay eh. Walang matapang o maduwag sa kamatayan. Hindi mo mapipigilan ang araw ng kamatayan mo. Ni mapigilan mo ang gusto ng isang tao. Miski nga, ano sabihin mo sa isang tao eh. Kapag ayaw niya gawin, hindi niya magagawa. Kaya ang sabi, turuan silang ganapin ang utos. Kasi hindi ko kayo mapupwersa sumunod eh. Tuturuan mo lang ganapin. Ganon din ang mga anak natin. Hindi naman natin pag-aari anak natin eh. Pag-aari ng Diyos yan eh. Ikaw ang naging gabay dyan. So, gabayan mo. Turuan mong ganapin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Proverbs 22:6. Turuan mo yung bata, habang bata sa paglaki niya, hindi niya yung makakalimutan. Kaya ang kailangan magturo lang eh. Proverbs 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, hindi niya ito hihiwalayan. So sabi ng Diyos yan. So ang dapat gawin natin, turuan ganapin ang mga kautosan na salita ng Diyos sa pagtanda niya, hindi hihiwalayan. So ang pinaka-importanting stage ng tao, nung bata. Yung maliit pa siya kasi sariwa pa yung ano niya, memory card. Sariwa pa yung hard disk niya. Formatted yun eh. Malinis na malinis ang bata. Kaya pag nilagyan mo yun ng data o data, na ilalagay mo, at tama ang data na nailagay mo, data, magandang USB. Data. So, kung tama ang ilalagay mong data sa bata, lalaki siyang tama. Kahit tumanda siya, hindi niya iiwalayan yun. Kaya napaka-importante ng pundasyon. Kaya kita nyo, pag may psychological problems yung mga psychiatrists, ini-hypnotize nila, pinababalik nila nung bata pa. Nung bata ka at the age of 5, imagine yourself, you are there and there. I-heal nila yun eh. Check-checkin nila nung bata. Kaya ang pundasyon, bata. Kaya kailangan, we must be born again and again and again. Kailangan i-born again ang tao para ma-formatted. Pag formatted na, tataniman mo ng bago. James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at
at ang pag-apaw ng kasamaan. So pag naging Kristiyano ka na, so born again ka na, formatted ka na. Pero dyan sa iyong kaluluwa, nandyan pa rin sa iyo yung yung dating pag-iisip mo, dating damdamin mo, dating kalooban mo, yung mga kasamaan mo. Nandyan pa rin yan. Nasa datihang pagkatao yan, nasa iyo yun eh. Aalisin mo yun. Aalisin mo ang datihang pagkatao. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So, kailangan ma-born again. Para ma-formatted, tataniman ka ng bago. Pag nagtatanim naman ng Diyos sa iyo ng bago o salita ng Diyos, ilagay mo naman sa puso mo para hindi ka magkasala. Psalm 119:11. Ito naman ang gagawin mo. Kapag ikaw tumanggap na, di ba, tinanggap mo ang Panginoong Hesus talaga, maaaring sa kwarto mo, kahit saan lugar, tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos mo tagapagligtas, tatanggapin mo lahat ng aral niya. Kasi pag hindi mo tinanggap, itinatakwil mo, tatakwil ka rin. Ngayon, kapag yan, naging Kristiyano ka na, formatted ka na, born again ka na, susundin mo talaga lahat ng dekreto ng apostol. Magiging alagad ka ng Panginoong Hesus, yung lahat ng dekreto na yun, ilalagay mo sa puso. Ibig sabihin sa puso, ipapamuhay mo. Kasi ang puso ay dinadaluyan ng buhay. So, ang puso ng tao ay yan ang iyong buhay. So, ilagay mo sa buhay mo. Ano yung buhay mo? Isip mo, damdamin mo, kalooban mo, yan ang buhay mo. Ilalagay mo sa isip mo, sa damdamin mo, sa kalooban mo, bago kang nilalang. Ilalagay mo yan sa buhay mo para masunod mo, hindi ka magkakasala. Yun ang sabi ng salita. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, meron ka ng kayang magpamuhay na, maipapamuhay mo na ang Word of God, meron ka ng bunga sa ikababanal. Sabi ng Romans yata yun. Hindi ko matandaan kung 6 pa yun. 22. Tama. Nakachamba. Romans 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. So pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos sa tagapagligtas, born again ka na, malaya ka na sa kasalanan. Hindi ka na alipin ni Satanas. You are free from the law of sin and death. So hindi ka na mamamatay. Maaring buhay ka. Kung mamatay ka man, katawan lupa lang ang mamamatay, ang kaluluwa at espiritu, hindi. Ngayon, pinalaya tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman. Dinala tayo sa kagilagilalas na liwanag. Binigyan tayo ng pagnanasa at paggawang sumpi ng kalooban ng Diyos. At magiging makapangyarihan ka. Take note, lahat ng gagawin mo, kaya mo na. I can do all things because Jesus strengthens me. Katulad ko, na-stroke ako. 4 months akong bedridden, naka-wheelchair ako. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sabi mo, kung kaya ko, magagawa ko. Maglalakad ako. Lalakas ako, babalikan dati kong lakas. Sinasabi ng doktor, hindi daw eh. Swerte na yung 60%, bumalik ang lakas ng na-stroke. I don't believe them. I believe the Word of God. Pinaminiwalaan ko, I can do it. I can do it. It is done unto you as you believe. Tandaan niyo yung pananampalataya. Dadagwat kayo yung mga laya na sa kasalanan at naging mga alipin na ng Diyos. So, hindi ka na alipin ni Satanas. Hindi ka rin alipin ng sarili mo, alipin ka ng Diyos. Kayo'y mayroon sa inyong bunga sa ikababanal at ang wakas niyan ay buhay na walang hanggan. So, kaya mo na magpakabanal. Ano ibig sabihin ng magpakabanal? Kaya mo nang ganapin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Ano ba yung banal? Ang Diyos lang ang banal. Ang salita lang ng Diyos ang banal. Ang aral ni Kristo lang ang banal. Ginagawa mo. Di banal ka? Romans 7:12. Kaya nga, mga kapatid, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So kung gusto mong maging matuwid, gusto mong mabuti, gusto mong banal, hindi siya pamamagitan mo. Kasi ang tao, merong kabutihan ng tao, mabait. May mga taong mababait at sobrang bait. Mas mabait pa sa atin, pero hindi pupunta sa langit. Bakit? Hindi sumusunod sa Diyos eh. Mabait siya sa sarili niya. Kung mabait ka sa sarili mo, tatakwil ng Diyos ang kabaitan mo. 1 Corinthians 1:19.
Kaya huwag kang magbait-baitan. Pag nagbabait-baitan, saan pupunta? Langit-langitan. Sa langit-langitan ang punta ng nagbabait-baitan. Yung mabait, sa langit yun. Anong kabaitan? Kabaitan ng Diyos. Di ba may naglalakad na binata? Sabi, Panginoon, ano ba yung gagawin ko para mapunta ako sa langit? Sabi niya, mabuti. Sabi ni Kristo, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos lang ang mabuti. Ang Diyos lang ang matuwid, ang Diyos lang ang banal. Lahat tayo masama. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kinapos. O sino magyayabang sa atin na sa atin meron banal? Naging banal lang tayo dahil ginawa tayo ng Diyos na banal. Bakit? Sumasampalataya ka, sumusunod ka sa salita ni Kristo. Kaya ka naging banal. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Asa na yung mga Freemason, mga Illuminati, lahat na yan. Puro matatalino yan, mga scientist yan. Itatapon lahat ng Diyos ang karunungan yan. At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Mabait ka ba? Oo. Anong klaseng kabaitan? Kabaitan mo o kabaitan ng Diyos? Kabaitan ng Diyos. O sigurado sa langit ka ay kabaitan mo. No way. You are not saved through your works, your good works. You are saved through faith, and that faith is in Jesus Christ alone. So kung ikaw ay magiging tunay na Kristiyano, itataya mo ang buong buo, ha? Buong buo. Kasi nung araw sa sakla, meron tinatawag na sakla. Halimbawa, meron kang 5 piso. Meron kang tatayan doon, mga baraha, mga haring kompas, kabayong bastos, mga haring espada, dalawang oros. Tatayan mo yun. Pag itinaya mo yun doon sa pagitan ng tabi, 2 card, ang tawag doon sakla. Pero pag itinaya mo sa tumbok yun, malaki tama no. So, paano ka tataya? Meron kang isang buhay na itataya. Meron kang isang kaluluwa, may isang buhay ka. May isang espiritu, may isang kang pag-asa, isang pananampalataya. Paano mo itataya yun? Itutumbok mo yun. Kanina mo itataya? Sa Word of God. Sigurado yun eh. Bakit? Hebrews 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Nakikita mo ba ang Diyos? Hindi. Pero pinaniniwalaan mo, di ba? Ito simple. Nakikita mo ba yung hangin? Hindi. Ito pinaniniwalaan mo, di ba? Ganun din ang Diyos. Hindi mo nakikita. Pero naniniwala ka, di ba? Bakit? Nararamdaman ng hangin eh. Nagbibigay sa iyo na ganun din ang Diyos, nararamdaman ng Diyos eh. Nagpaparamdam siya, nagpapatotoo. Ipapatotoo ng Diyos sa iyo ang katotohanan kapag sumasampalataya ka. Believe and you shall see. Sa tao, hindi eh. Iba eh. Anong ginagawa na? Kaya makita ko muna para maniwala ako. Dahil sabi ni Thomas, the doubting Thomas, the double-minded Thomas, pag nakita ko ang butas sa dibdib ng Panginoon at ang butas sa kanyang kamay, at saka ako maniniwala. Eh, ang ginawa ng Panginoon pa sa kanya, hindi lang nagpakita, hipuin mo pa eh. Sabi ng Panginoon, di ka, hipuin mo. Para mapatunayan mo lubos na ako nga. Eh, ang gusto ng Diyos, yung sumasampalataya tayo ng it is blessed more, yung naniniwalang hindi nakakakita. That is the gift of faith na ibinigay sa atin. So, yung pananampalatayang yun yung sinasabing pag-asa, hope. We are saved by hope. Sabi sa Romans 8:24. Iniligtas tayo sa pag-asa. At yung pag-asa hindi nakikita. Kasi kung sigurado ka nang nakikita, pwede kang magpa-eglay-eglay. Diba? Pwede kang pa-blessing-blessing. Ligtas na ako eh. Katulad ng ginagawa ng iba. Eh, natanggap mo na Panginoong Isus. Ligtas na ako. Eh, ikaw, sinusunod mo yung utos. Hindi. Paano ka maliligtas? 2 Timothy 2:12. Hindi ko mo tinanggap mo, Panginoong Yesus, iligtas ka na. Ang demonyo, nanginginig pa nga eh. Hindi nga lang tinatanggap ang Diyos eh. Sinasampalataya na pa, ito pupunta sa impyerno. Hindi sumusunod eh. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Yun lamang tumutupad ng kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama, isinugo si Kristo, tanggapin mo, sundin mo lahat ng utos. Yun ang kaligtasan. So, yun ang pananampalataya. 2 Timothy 2:12. Kung tayo magtitiis
So, hindi lamang pananampalataya, pagtitiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. So, sayang. Sayang yung chance. Sayang yung pagkakataon. Minsan ka lang ipinanganak, minsan ka binigyan ng chance, minsan ka tinawag, binaliwala mo pa. Gaano ka kabobo? Gaano ka katangang tao? Buti pa, bobo ka na lang sa eskwelahan o sa college. Kahit hindi ka gumraduate, pero matalino ka naman sa Diyos. Kasama ka na, approve ka. Kasama na ang matatalino. Isasawala nga niya marurunong eh. Sasatabi mababait, asa na marurunong? Asa na matatalino at mababait? Wala. Asa na mayayaman? Asa na mahirap? Pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos lahat. Pero kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, you are very special to God. Bakit? Idadagdag sa iyo lahat eh. Tinan mo yung ibon. Saka nakakita ng ibon na nag-overtime o na-destino sa graveyard yung ibon. Pero kumakain, may bahay pa sila. Ang galing ng gumawa ng bahay. May design pa eh. Nakakita ka ba ng anay? Ang tibay ng bahay ng anay, 100 of years, hindi pa nasisira eh. Kasi yung laway ng anay, parang epoxy. Ang galing, parang yung laban ng ng Mount Vesuvius, nung takpan niya yung Pompeii. Alam niyo ba na, kung alam niyo yung The Pantheon, yung ginawa ng mga arkitekto ng araw, ang tibay-tibay na hanggang ngayon. Alam niyo ba bakit matibay yun? Yung limestone at saka yung simyento, hinaluan ng lava nang pumutok ang Mount Vesuvius. What is that Mount? Ang hirap tatasin eh. Basta yun, si Vesuvius. Kaya tumibay yun. Na-discover nila, kaya ang gagaling ng arkitekto ng mga Romans. Yung mga nila, yung mga Coliseum hanggang ngayon buo pa. Nakita niyo yung binod din na Leonardo da Vinci, yung mga paintings nila sa loob ng mga katedral at titibay. Nahaluan ng lava ng Mayon Volcano, napakatibay pala nun. At napakahusay din ng lava pagpipertel ng soil. Kaya pinasasabog ng Diyos sa mga bulkan. Ito'y ihahanda sa millennium. Kasi lahat, pati disyerto, tutubuan ng halaman sa millennium eh. Tutubo lahat eh. So para mangyaring ma-fertile ang soil, unahan na ng Diyos. Para sabugan na ng mga bulkan. At bakit lumilindol? Nagagalit naman ng Diyos sa kasamaan ng tao. Job 9:5. Kaya pag sumasabog ang mga bulkan at lumilindol, napakalapit na ng Panginoon, dadating na. Nagbibigay ng babala sa atin. Job 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. So pag lumindol, ang sasabihin na nagalit ang Diyos. Nagalit na naman ang Diyos, lumindol eh. Tuwing lilindol, galit ang Diyos. Biro mo siya, gumawa ng langit at lupa, wala ba siyang karapatan palindolin yun? Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito'y nayayanig. Kapag may tidal waves, ang Diyos ang nagpa-tidal waves noon. Pag may tsunami, sabi, hinahampas ng alo ng mga dalampasigan, sabi, umuuga siya ng bundok, naglilipat ng bundok sa kanyang pagkagalit. Nagagalit na ang Diyos eh. Kaya magkakaroon ng diverse earthquakes in every places eh. Magkakaroon ng rumors of wars. Yun yung panahon. Panahon na ipinakikita sa atin, malapit na pagbaba ni Kristo. Pero sa pagbaba ng Panginoong Hesus, sinasabi mo sa hindi niya alam yung oras eh. Sasabihin lang ng Ama dahil ang Ama ang the greatest eh. Naglilihim siya ng mga bagay na inilihim. At isa yun sa inilihim ng Ama, yung time of rapture. Sabi sa Proverbs 25:2. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Pero mo, pinaglihiman niya pa Panginoong Hesus, sabi sa Matthew 24:36. Gaano talaga kahiwaga ng Diyos? Hindi mo kaya tarukin talaga. You cannot fathom the mystery of God. You have to believe the Word of God. Sabi dito, Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak. Pinuhin mo yun?
yung kaluwalhatian ng Ama, na para sa Kanya, ang kaluwalhatian maglihim ng isang bagay, inilihim niya sa Panginoong Yesus yung pagbaba. Kaya ang ginagawa ng Panginoong Yesus ngayon, nagpe-pray lagi sa Ama. Sino pinagpe-pray? Tayo, yung mga anak ng Diyos, yung tunay na alagad ng Panginoong Yesus, ipinagpe-pray ng Panginoong Yesus sa Ama. Para na sa ganun, yung faith natin, meron tayong faith, hindi tayo mamamatay. Kaya sa totoo, yung totoong Kristiyano sa Palatio Church, yung totoong mananampalataya, tandaan nyo, hindi kayo mamamatay. Amen? Amen.